Tinuturing ka ng kaibigan ng kapihan dahil nakarating ka ngayong araw na ito. What's up mga tol? Viral ngayon at pinag-uusapan sa social media ang aktres na si Naden Lostre at ang boyfriend nito, kung saan nga nag-viral at pinag-uusapan ang mga litrato at video na kung saan ay kasama nga nito ang kontrobersyal na hari ng kultong si Senyor Aguila. Makikita kasi sa video na tila dumalo nga rito si Naden Lostre at kanyang boyfriend sa isang importanteng pagtitipon kasama nga mga alagad ni Senyor Aguila sa mismong itinayo nilang komunidad na tinatawag nilang kapihan. At sa pagtitipong ito ay tila may naganap ngang importanteng usapan sa pagitan ng leader ng kultong si Senyor Aguila, mga alagad nito at aktres na si Naden Lostre at ang boyfriend nito. Nakitang-kita nga natin kung paano nga masayang in-welcome pa nito ni Senyor Aguila ang kanilang pagdating na ito. Tanong nga ngayon ng maraming netizen na posible kayang may kaugnayan din o may koneksyon si Naden Lostre at ang boyfriend nito sa organisasyon na itinayo ni Senyor Aguila sa Surigao del Norte, kung saan din ngayon nananatili at doon na nakatira ang mag-boyfriend si Naden Lostre. Panoorin natin ang ilang mga clip na ito. Turing ka ng kaibigan ng kapihan dahil nakarating ka ngayong araw na ito. Kasama na rin ang kanyang gwapong boyfriend, si Christoph. Samantala naman mga tol, sigurado na nga sa susunod na hearing ay dadalo na si Senator Raffy Tulfo, Senador Idol Robin Padilla at marami pang senador upang bigyang pansin ang kaso ni Senyor Aguila at iba pang mga sangkot nito. Nabase pa nga sa naging pahayag rito ni Senador Bato de la Rosa na kung saan siya nga ang chairman at tumututok sa committee ito, kung saan nga ay nakalatag ang kaso ni Senyor Aguila, na kung saan nga rin ay ibinanggit nga ni Senator Bato de la Rosa na gaganapin nga ang susunod na hearing sa mismong lugar ng Socorro. Makasuhan ng makasuhan natin sila according to the revised penal code, yung kanilang pagsisinungaling. Pero sa ngayon nga nakakulong naman sila dahil talagang kumbinsido ang mga membro ng komite na sila ay nagsisinungaling. So yun, kaya nga sila sinight in contempt dahil nga nagsinungaling sila. Pero Senator Bato, sa tingin niyo ba parang naging kulto talaga ito? Paano pumutok ito? Kasi nasa Surigao, nasa may mga bunduk-bundukin, may mga tumakas, alam po natin. Pero bakit umabot po sa ganitong punto na nagkaroon ng Senate investigation? Sabi niyo nga, parang may kasinungalingan. Ano ba yung naging pamaraan nila para humikayat ng mga tao na sumali sa kanila po? Well, nag-start ito as a very legitimate people's organization organized by the couple Tarok, no? Napakaganda yung advokasya ng mag-asawa na to enter into an agreement. Yung kailang people's organization na Socorro Bayanihan Services Incorporated ay nag-enter into agreement with the DNR para magamit yung portion of land na pinagmamayari ng gobyerno, sila mag-cultivate at para makatulong sila. Yung income na makukuha doon ay sa kanila na, makatulong sila sa mga naghihirap na mga tao doon sa Socorro. Maganda po yun. Nagsimula lang ito nagiging kulto nung inappoint na yung namatay na yung yung mag-asawang Tarok at allegedly inappoint daw ito or inelect ba itong isang batang nagngangalang Jerry sa Kilario na tinatawag nila ngayon na Senyor Aguila. So doon nag-start yung cultism, no? Nagiging kulto na sila dahil yun nga, by all definition talagang pasok sila sa definition ng kulto. Yung
strong reverence to a particular, a single personality, at saka yung kanilang blind obedience. Kaya naging kulto na talaga Blind yung obedience. status ng kanilang grupo. Pero sila naman, with due respect to them, ayaw talaga lang aminin na kulto sila. Pero sa ginagawa ng grupo, lumalabas talaga na kulto sa paningin ng tagalabas, no? Senator Bato, yes. Opo. Meron tayong local government unit, yung governor ng Surigao, yung kanilang mayor. Ano ho ang punto nila dito sa Socorro Bayanihan Group na ito? Bakit hindi ito nasilip? Bakit po umabot pa sa Senado at hindi unang nasiyasat ng mga nasa local government unit natin dyan sa Surigao itong case na ito? Well, matagal na ito nilang sinisilip at yung lumalabas na talagang overwhelmed sila sa power ng kulto, kaya humingi sila. Yung LGU ng Socorro humingi ng tulong sa Senado para maimbestigahan ito at para makats ang atensyon ng mga national line agencies na dapat mayroong regulatory powers dito sa grupo na ito at dapat umaksyon. Kaya yun na, humingi ng tulong. In terms naman sa kanila, hindi naman nagpapabaya yung LGU ng Socorro, no? Kaya kasi humingi ng tulong dahil hindi nila kinaya. Pero Senator, aside kasi parang nga sabi nyo nga, it has the elements of a cult talaga. May mga minor de edad na pinipilit magpakasal, 'di ba? Merong mga rape pa nga na sinasabi. Meron din ba aside from that, may mga pera bang involved rin po dito? Kasi hindi ko alam kung paano nila napapalago yung kanilang komunidad. Self-sustaining ba? Or meron rin ba silang hinihinging pera para lumakas or para sumusuporta? Ano ba yung naging dito po na sa findings po ninyo aside from the marriage part? Yun doon kasi tayo nakatutok sa mga violation ng karapatang pantao ng mga lalo ng mga minor de edad. Pero yung kanilang monetary or yung kanilang sustenance sa group ay hindi natin masyado natalakay, pero ang alam natin dyan, yung external support, wala tayong narinig na external support. Ang nangyari lang, yung support na nakuha nila is from within, from the members themselves na nahikayat nilang umakyat sa kapihan, but before that, ang requirement is ibinta nila yung kanilang mga ari-arian doon sa lowlands, yung kanilang mga yung kanilang bahay, lahat ng kanilang material positions, ibinta nila at around 60% of the proceeds ay kanilang i-contribute doon sa coffers ng kanilang grupo sa SBSI. So yun ang ganda pamamaraan. Okay. Mga pera. Senator Bato, ano ho ang end part natin dito? Kasi parang mala teleserye itong nangyayari na ito. Kung sakali ho na makukulong itong si Senior Aguila nila, ano ho mangyayari dito sa Socorro Bayanihan? Mabubuwag na po ba ito o meron hong mag-handle, tututok, magbabantay from the local government or from the national government to help them na masustain yung kanilang kabuhayan para bumalik sa normal yung kanilang pamumuhay at mawawala na yung mga pang-aabusong sinasabi ho natin? Well, alam mo, yung mga tao dyan sa loob ng kapihan, alam kong they are facing a dilemma sa ngayon, no? Dahil nga, unang-una, yung may mga membro dyan ngayon na hindi na pala pulis at mga maestra ang nandyan sa loob. Meron pang may mga Bureau of Fire Protection personnel, may mga BGMP, may mga sundalo. At sa ngayon, dandahan na silang nakikiusap sa Bureau of Fire. According to General Puracan, nakiusap ng mga membro dyan na dating fireman na ma-reinstate, bumalik sa servisyo para nagsisisi sila sa kanilang ginawa. But it has to go through a process. As far as yung end state na tinatanong mo, posible maraming pwedeng mangyayari kapag mag-progress yung kaso nila at malabasan sila ng warrant at ito magiging non-bailable, yung mga-involved ng mga officers kasama na si Senior Aguila ay sigurado magkukulong at ewan ko lang kung magkakaroon ng leadership vacuum kung walang magte-take over or kung makapag-decide ang DNR, the regulating agency nitong lupa na ito, lupa na kailang inukupa na babawiin from SBSI, din malaking problema yan ng local government ng Socorro kung paano nila hanapan ng paraan na makabalik sa mainstream community ng Socorro yung mga taga-kapihan. Baka pwede mabigyan ng mas magandang pabahay, Senator. Ay, isa yan sa kinakonsidera natin na matulungan sila na bumalik sa normal yung kanilang pamumuhay. Hindi po pwede pabayaan natin yan dahil mga Pilipino yan. Mahihirap lang yung mga tao na yan. Senator, ako nagtataka, anong pinangako po sa kanila? Kasi nabasa ko more than 3,000 po ang mga miyembro nila. At sabi nyo nga, may mga galing mga teacher, may mga galing sa Bureau of Fire Protection. So ito naman, isipin mo, naging college graduate, mga nag-aral. Ano po ang pinangako ng Socorro sa kanila na iniwan nila ang kanilang mga tahanan sa baba, binenta, tapos 60% rinimita sa kanila. Ano po yun?
Isa lang, ang kanilang pinakamotibo para sumama dyan is survival from the end of the world. End of the world. Yun pa ang Yes, ano. oo. Okay, yun ang story. Kaya That's the narrative. Doomsday cult ito, lumalabas sa Doomsday cult. Oo. Sinabihan sila ng kanilang leader na it's going to be the end of the world at kung ang masisave lang, lahat ng isla ay magugunaw na. Ang masisave lang ay yung isla ng Socorro, yung particular yung Kapihan, yung pinaka-highest point at doon sila dapat umakyat para mag-survive sila sa end of the world. Ayun pala yung I see. naging narrative. The narrative was it's na end of the world. Kaya pala sila nagsama-sama doon. Oh my. Sabay ka kung anong mga adjustments na gagawin natin. Senator, gusto ko lang pisilin tong topic na ito kasi yung point of view ng Makabayan Bloc, sabi nila, better daw ilagay na lang yung budget sa mga social services. Kasi auditable daw sa mga social services instead of putting it sa NICA and sa NSC. I would just like to ask, ano yung ibig sabihin dun sa word na auditable? Pagka ba sa NICA or sa National Security Council, hindi ba auditable yung mga yon? Walang accountability. Well, may sariling system, of accountability ang executive branch of government pagdating sa spending ng confidential and intelligence funds, no? Ina-audit pa rin 'yan. Pero yun nga, ibang pamamaraan, hindi yung sa kuha na auditing. May ibang pamamaraan yan. Pero kung nagtiwala tayo sa ating gobyerno, bakit natin gaganunin yung ating gobyerno? Bakit natin sila sisikilin sa kanilang pangangailangan? Alam nyo, itong mga magkakaliwa, ginagawa nila yan just to weaken the government. Alam nila, lalong-lalo na yung intelligence, yung confidential funds na mapupunta sa DepEd, alam nila na very anti-communist itong si Secretary, Vice President Inday Sara. Alam na tatamaan yung kanilang recruitment sa mga eskwelahan. Tingnan mo yung mga reaction ng mga ECT teachers na yan, na mga alam naman natin kung saan niya naka-align, ay talagang nag-vehemently sila nag-react para dyan dahil alam nila tatamaan, wala na sila mag-recruit ng mga kabataan, lalong-lalo na sa mga senior high school, mga grades 11 and 12 na mapupunta, sumama sa armado ng CPP-NPA. Dahil gagamitin ni Vice President Inday Sara yung confidential funds na yan para masugpo yung kanilang recruitment sa hanay ng mga estudyante. Kaya sila ngayon nagkukumahog talaga. Nagkukumahog. Tingnan mo, panahon ni Vice President Leni Robredo, yung opposition at saka yung makakaliwa, hindi man nagtitik up about confidential intelligence funds ng Office of the Vice President. Wala silang pakialam. Ito ngayon na alam nila na hindi na kaalyado itong nakaupo, na talagang upakan sila, ay talagang nagkukumahog sila. Pero gano'n lang talaga yan. Oo, pero Senator Bato, di ba nung panahon po ni VP Leni, sabi niya wala naman ho siyang confidential fund at natatakot lang Makabayan kasi ginagamit daw yung confidential fund pang red tagging. You're not alarmed ba? Baka sobra naman, marami naman po ang red tag, pati mga ibang artista rin po na red tag po last time. Yung mga artista o sino man yan yung rigtag na gano'n, mali po yan. Pero kung i-rigtag mo, yung mga klarong mga printe ng CPP-NPA, bakit mo pa ako sa ng gobyerno nag-rigtag na si Juma Siso man nag-rigtag sa kanila? Si Juma Siso mismo nagdeklara na kaniyang mga acted siya, ECT, yung mga Bayan Muna, yung mga Gabriela, ay yan ay mga printing ng CPP-NPA. Okay, sige po. Juma Siso mismo ang nag-rigtag, hindi ang gobyerno. Basta, Senator Bato, sa'yo ako tatakbo pag ako rinetag, ha? Alam niyo naman, ako talaga, kapitalista. Wala akong balak talaga maging So hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming salamat sa panonood at patuloy na suporta. God bless you sa inyo lahat at hanggang sa muli. Paalam!